Go out na kayo. Go out na, baby. Go free na. Go free na, labas na. Pinapalabas na kayo. Dry na, dry na. Isang magandang araw mga kameme. Ngayon ay mga 8 in the morning na pero hindi pa natin napapalabas ito sila. Gusto ko lang i-share sa inyo mga kameme ngayong umaga kakapasok lang natin dito sa Goat House yung mga simpleng tips bago po mag-umpisa po tayo kakambing. Bakit? Atat ka nang kumain sa labas kasi po tayo grazing type po tayo. Pero disclaimer po, hindi po tayo expert po dito. Nag-uumpisa pa lang po tayo. Kung pwede po magkaroon talaga tayo ng goat house. Kahit hindi kagandahan yung goat house mga kameme, basta elevated po siya at least 4 feet, 5 feet from the ground. Ano ba yung basic doon na mga intelligence kasi po tinuro na rin sa atin ng ating mga mentor niyan para po maiwasang magkasakit yung ating mga kambing dahil po sa ammonia ng kanilang ihi at dumi. Yun po, dapat mayroon tayong housing pag nagkambing po tayo. Next na tips pong maibibigay po natin huwag po tayong basta-bastang bibili na lang ng mga mamahaling kambing. Magi-start po tayo sa native or upgraded. Ako po nag-start po talaga ako sa mga native. Ito po, mga native po yan. Native po yan. Yung iba dito upgraded, ako ito upgraded na lang po yan. Para po makapag-monitor po tayo ng kahit isang cycle lang, 1 year sa 6 months to 1 year na malalaman natin ano talaga yung nangyayari sa pagbubuhay kambing po. Kasi marami kasing nagsasabi, kambing lang yan ano lang yan, easy lang yan. Pero hindi po ganun lang ka-easy. Mag-start po tayo sa native para po pag gusto po nating magkaroon ng mga hybrid gaya po nito Boer, gaya po nito Red Boer po. At least po may know-how na tayo pa konti-konti kung paano natin sila ma-manage kasi po napakalaki po kasi ng sa kambingan ng inputs na rin sa pag-uumpisa kasi napakamahal na po kayo ng mga kambing, mga kameme. Yun po yung second na tip. Mag-start po tayo sa native. Yung pangatlong tips na pwede nating ma-share sa inyo magtanim po tayo ng forages. Kailangan talagang magtanim. Gaya po namin ngayon dito summer. Kung hindi lang po maraming wild forages sa labas, siguro nahihirapan na po kami. Pero magtanim po tayo as much as possible ng forages po gaya ng kakawate, mga leguminous plants po, ipil-ipil. Yun po sila. Kahit po kamatsile, pwedeng itanim. Napier grass. Din po, magtanim po tayo ng mga ganon, indigofera, flamenja, at iba-ibang mga tanim na alam natin kinakain talaga ng ating mga kambing. Pasensya na po kayo, medyo madumi po ngayon yung kanilang tents, yung housing kasi po kakapasok pa natin dito. Nag-lecture na lang tayo ng konti agad sa inyo. Yun po, magtanim po tayo ng forages para po hindi tayo maghihirap. Lalo na po sa panahon po ng tag-ulan po, napakahirap po magpastol. Hindi natin sila basta-bastang pinapalabas. Ginagawa po natin maglalagay pa tayo ng dito, ng feeder dito sa labas na mayroon pong bubong para hindi po mabasa. Para pag time ng rainy season po ay dyan natin nilalagay. Makakapag-feeding sila dyan sa labas na mayroong bubong sa taas. Hindi po sila mababasa. Napaka-importante po kaya sabi ko kanina may housing kasi kontra talaga sa kambing pag walang housing yung ulan during rainy season kasi mabilis po silang magkakasakit ng pneumonia sa tama ng ulan at saka sa lamig ng panahon. Yun po mga easy tips na pwede nating maituro sa inyo. Next po siguro masasabi ko sa inyo, wag po tayong magpastol ng ating mga kambing very early in the morning habang may hamog pa. Kaya po ngayon may hamog pa kasi po pwede nilang makuha yung mga
bula-bulati dyan sa mga kinakain nila sa labas. Kasi po basa pa. Yung mga magandang time talaga dry na yung mga dry na yung mga damo. At kung pwede po wag na lang isama siguro mga maliliit. Na lang, magkumpay na lang kasi konti lang naman kain ng mga maliliit na kambing. Magkumpay na lang siguro. Yun yung isa pang tips na pwede nating maituro sa inyo. Again po, hindi po rin sariling understanding yan. Mga na lang po natin yan, mga borrowed knowledge na lang po natin sa ibang mga nagkakambing. Good morning, Abby. Yan po, hello Abby. Yun po yung isang tip na pwede nating maidagdag po sa inyo kung paano po mag-start sa pagkakambing. At isa na ring tip siguro pagkukuha po tayo ng alagaang kambing, wag pong mag-alaga na nag-iisa yung kambing. Yung pinaka-ideal po kasi tatlo yung isa yung back. Sa pag-uumpisa, yun po, ayan, dyan pa lang may kamahalan na. Kasi po yung kambing po kasi herd animals po ito. Mabilis po silang magkakasakit. At saka magiging lonely po sila kung nag-iisa sila. Gaya po, bibili ka ng at saka pinasampahan mo lang sa iba. Okay naman, hindi naman talaga mataas yung mortality dyan. Pero hindi po maganda sa kambing po na nag-iisa. Dapat po may kasama po siya palagi. Kasi nga sabi ko nga herd animals po sila. Yan yung kanilang natural na karakteristik. Dapat po palagi po silang may kasama. Kahit tatlo lang sila or apat lang sila, okay na yun mga langga. Kung bibili ka, gaya nito may anak, okay lang po pag may anak siya kasi may kasama siyang anak. Pero pag walang anak, doe lang, papalakihin mo lang, dapat po talaga may kasama siya. Kahit po magpapastol yan kasi, gusto talaga niyan may kasama kasi mabilis po silang mawala. Pwede po silang mawala po sa wild pag wala kang kasama kasi kung saan na yan susuot-suot mga langga. Yun po yung isang basic tip na pwede nating maituro sa inyo. At basic lang po yun Marami po naman tips kung paano mag-aalaga ng kambing. At siguro po yung isa pa yung masasabi natin sa inyo, pag mag-aalaga po tayo, mag-start po tayo ng pagkakambing po, mag-aral na rin tayo ng konti. Kasi nga open na po ngayon yung ating social media, mayroon na pong internet ngayon. May YouTube na po at saka may Facebook at saka mabilis lang po makakuha ng information sa Google. Mag-aral po tayo habang nag-uumpisa po tayong magkambing. Kahit hindi naman 100% doon na talagang totoo yung mga pinagsasabi ng mga doon. At least po may basic tayong alam doon. Kung ano talaga kasi mostly po kasi yung mga pinagsishare natin na mga vlogger experience na rin natin sa pagkakambing at experience na rin ng ibang tao. So yan habang nagli-lecture ako dito, nakikinig po sila. Kanina meme sila ng meme. Yun po yung mga tips na pwede nating ma-share sa inyo. At saka hirap din mag-share pag hindi pa po tayo nakapagpaanak. Gaya po nito, 2 months old. Yan po, ito 2 months old pa lang ito. Pero siguro abutin na ito ng 10 kilos po. Native po yan. Nagiging upgraded lang yan yung anak niya kasi upgraded niya yung tatay. Yung back na nakasampa po dyan sa kanyang nanay pero more than 10 kilos na po yan. Aabutin na nga siguro ng 15 kilos itong anak niya. Hindi po siya kabilis lumaki. 2 months old ito po, 2 months old rin po yan. Ilang days lang yung nito, yung agwat nila, pero napakaganda na po talaga ng katawan nila. Yung isa pa po yung masasabi natin, wag po tayong mag-alaga nito masyadong marami pag hindi po sila tugma doon sa dami ng pwedeng makukuha nating pagkain nila sa labas o kaya yung kanilang range area na pwede nating silang maipastol. Yun po, kung kaya nating paramihin, dapat po alam natin kung saan natin kukunin yung kanilang pagkain, yung ratio po nila. Hindi po natin talaga, wala po tayong computation din sa ratio kasi sa atin po kasi experience lang. Pag masyado po kasing marami yung ating magiging kambing at kulang yung area nila, hindi po na rin maging maganda sa kanilang kalusugan. At syempre po, hindi tayo makakapag-produce ng mga quality na mga kambing. Yung ratio natin sa area, ratio natin sa pagkain, at pati po sa water source na pwedeng makuha natin. Dapat po talagang may water source po tayo sa ating farm pag nagkakambing po tayo.
At yun po, next po siguro na tips po pag nagkasakit po yung kambing natin, ayun po, lalo na po sa mga diseases, hindi na rin tayo din expert. Pag nakakita po tayo ng mga sintoma ng sakit sa ating mga mga kambing po, dapat po proactive tayo, hindi po tayo reactive. Proactive, ibig po sabihin, first sign pa lang po ng mga sakit-sakit na hindi tayo sure, sumangguni na po tayo sa vet natin kung mayroon tayong vet na kilala o kaya sa ating Department of Agriculture po. O mag-research na po kaagad para po maagapan, kasi yung kambing po pag nagkasakit minsan mahirap maagapan. Mamamatay po sila talaga. Kahit nga po sa na-experience natin, ilang beses na tayong namatayan. Gaya po ng pneumonia. Pag sinisipon inuubo, kasi makikita mo yan, pumapayat yung kambing mo, wag mong pabayaan na isang baliwala mo, kasi po mamamatay po talaga. Na-experience po natin yan. Kaya po nang pag tinamaan na ng bulate, lalaki na yung tiyan, nagtatae na po, magiging proactive po talaga. Kahit doon lang po, pwedeng maraming mamamatay ng mga kambing natin, lalo na po yung mga babies na mga kambing. So napaka timely po talaga na alam natin yung basic tips sa pag-aalaga ng kambing. Marami po tayong iba't ibang medicine na pwedeng mabili sa mga mga veterinary products sa ating mga bayan na rin, sa mga vet na mga store na rin. Magtanong lang po doon, kasi alam nila. Yung mga nagtitinda po mismo, alam nila, kasi hindi po sila magtitinda pag hindi nila alam kung ano yung bagay sa mga sakit ng ating hayop. Kambing man, pabaka man yan, pa sheeps man yan, karabaw yan, alam po nila. So huwag po isa bahala lang yung mga nakikita nating mga signs na nagkakasakit na po yung ating mga kambing. So yun lang po, yung mga basic tips na pwede nating maituro muna sa inyo. Hindi naman tayo talaga, sabi ko nga, expert po. Disclaimer po, base lang po talaga sa experience natin at saka sa naririnig na rin natin sa iba, na tinatry na rin natin dito sa ating farm, para po magkaroon po tayo ng isang maunlad na pag-goat farming. So maraming salamat. This is Brian, your friend, AgriTechnics TV po. Bye bye na. God bless us all. Yan po, kaya ito, buntis po itong ating F3. Buntis rin po ito. Dito po, kakapanganak po ito. 3 days, mag 3 days pa lang mamaya itong mga baby niya. Yan po, dalawa yung baby niya. Bye na! Once again! Don't give up, never stop. He will